Samantala, nakakuha ng mga kakampi si Senate Majority Leader Tito Soto sa gitna ng kinakaharap niyang ethics complaint dahil sa umano'y plagiarism. Saksi si Jam Sisante. Isang letter of concern ang inihain ng election lawyer na si Romulo Macalintal sa Senate Ethics Committee bilang pagsuporta kay Senador Tito Soto. Sarili daw niyang inisyatibo ito, bagamat dati siyang nagsilbing election lawyer ni Soto. Kwestiyon ni Macalintal ang reklamong improper conduct dahil sa paggamit ni Soto sa kanyang mga talumpati kontra sa Reproductive Health Bill ng mga katagang isinulat ng ibang tao ng walang tamang attribution. Hindi daw ito plagiarism dahil hindi naman daw inangkin ni Soto na kanya ang mga ginamit na salita. Meron din daw itong parliamentary immunity. Alam naman natin na yung mga speeches ng mga senador o ng mga kongresista sa ating legislature ay these are privileged communications na hindi mo po pwedeng matanong. Marami pa naman dapat gawin ng ating Senado, di ba? Eh bakit naman pag-aaksya ng panahon itong ganitong uri ng isang complaint? Isa sa mga sumusuporta kay Soto si Senate President Juan Ponce Enrile. Nauna na niyang sinabing hindi nga raw pwedeng questionin ang mga sinabi ng isang mambabatas sa mga talumpati o debate sa Kongreso at ito ay protektado ng saligang batas. Pero sa isang privilege speech, nilinaw niya ngayong hindi sakop ng parliamentary immunity ang mga investigasyon ng kanilang ethics committee. We are not condoning the act of plagiarism in this Senate. No one is beyond investigation here. Amongst that, if we commit an infraction of ethical standards, moral conduct, or ethical behavior that is expected of us, we are open to be exposed to an investigation by the proper committee of this House, and that is the Ethics Committee. Ang reklamo sa Senate Ethics Committee laban kay Soto ay inihain ng mahigit 30 profesor at iba pa. Sabi nila labag daw sa Intellectual Property Code ang ginawa umunong pangungopya ni Soto. Pero sumulat kay Ethics Committee Chairman Senador Alan Peter Cayetano ang grupong CyberRise o Responsible Internet Users for Social Empowerment para hilinging huwag nang pansinin ang reklamo. Malinaw na pag-aaksaya lang ito ng ating government resources. Maraming pang mahalagang issue, no? Issue ng kagutuman, issue ng hanap buhay. Hiningi din ng grupo sa Ethics Committee na pahintulutan sila maging bahagi ng pagdinig para kanilang madepensahan ng senador. Sinusuportahan ng grupo ang anti-cybercrime law na malatandaang suportado din ni Soto. Pero si Cayetano, desididong magsagawa ng pagdinig ng reklamo laban kay Soto. Well, anyone can file anything at pwede naman tignan ng mga miyembro to, no? But as I said, we have to finalize the rules at yung rules hindi pwedeng i-tailor para sa kahit anong kaso o para sa kahit anong senador lang. Dapat ito fair sa lahat. Magsasagawa daw ng pagdinig ang Senate Ethics Committee sa susunod na linggo para pag-usapan ng mga panuntunang gagabay sa diskusyon nila sa ethics complaint laban kay Senador Soto at sa iba pang reklamo laban sa ibang senador kung meron man. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi.